Welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. So ngayong araw na to, pag-usapan natin, totoo nga ba sa negosyo ng pagbabayan maraming yumayaman? Tara, pag-usapan natin yan dito lang sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Magandang hapon mga katropa. So tanong na mga katropa natin, totoo ba na kapag meron kang babuyan, maaari na maging mayaman ka? Well, partly. Sabihin na natin, maaaring pwede kang yumaman at maaari ring pwedeng kabaliktaran. So tara, himay-himayin natin. Ano ba yung mga advantage at disadvantage ng mayroong babuyan o nasa piggery business industry ka? Isang baboy na lang yung alaga dito at syempre meron pang inahing baboy doon. Ito dating puno pero naibenta na kasi nga mataas ang presyo ng baboy. Kaya ito na lang guys yung natira. So ito matagal na rin na nagdire-diretso sa pagbababoyan at tuloy-tuloy. Ang problema lang guys sa pagbababoyan masyado ng pataas yung mga kailangan para i-maintain yung isang baboyan. Ano-ano ba yung mga yon? Una, pag-usapan natin yung mga pakain sa baboy. Ang mga pakain sa baboy, hindi katulad noon na talagang pakunti-kunti lang yung ipakain mo, okay lang. Kahit matagal mo siyang alagaan, ayos lang. Pero ngayon, kailangan mo nang maging practical at kailangan mo talagang palakihin yung baboy ng maayos at mabilis na paraan. Ba sa maayos at mabilis na paraan? Ano ba ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan guys, kapag nag-alaga ka ng baboy, kailangan mapalaki mo kaagad. Dahil kapag hindi mo mapalaki kaagad, ibig sabihin tuloy-tuloy ang gastusan yan. Kailangan mong pakainin ang iyong baboy at i-maintain ito. Dahil kapag hindi, magiging manipis muli ang mga alaga mong baboy. Sa pag-maintain ng isang patterner na baboy, magkano naman ang pwede nating gastusin? Pwede tayong gumastos mula 9,000 to 11,000 hanggang 12,000 pesos o pwedeng 13,000 pesos pa sa pakain pa lang yun sa isang baboy. Ang isang baboy ay mapapalaki natin sa loob ng 3 buwan at kalahati o higit pa, depende sa kung paano ang management natin sa ating babuyan, tulad ng feeding program, mga vaccination program na kailangan ng baboy. At syempre iba pa yung mga maintenance na kailangan natin gawin at kailangan nating pagkagastusan tulad na lang ng ilaw, kuryente at kung ano-ano pa. Paano nga ba kumikita sa pag-aalaga ng baboy na hindi ka malulugi? Okay, ang presyuhan guys ng baboy ay hindi laging mataas. Karaniwan, bumababa, tumataas. At minsan, hindi mo na talaga mapredict kung kailan mataas at kailan mababa. Isang technique dyan ay yung mag-alaga ka ng sarili mong inahin. Kaya nga dito sa babuyan na to, meron ng sariling inahin kung saan ito yung magpo-produce ng mga baboy para yun yung aalagaan. Kasi kung bibilhin mo pa ang bawat piglet at gagawin mong patiner, panigurado, dapat mag-alaga ka ng 10 hanggang 20 para at least makabawi ka. Kasi kung konti lang yung aalagaan mo, hindi pagod lang ang mararanasan at mararamdaman mo. Sa pag-aalaga kasi ng baboy, talagang mapapagod ka at talagang hindi mo makokontrol ang gastos. Talagang kailangan mong gumastos para mabilis na lumaki ang iyong mga alagang baboy. Kung kukontrolin mo kasi ang gastos, which is nakakonekta yan sa ipapakain mo sa baboy, talagang mahihirapan kang mapalaki kaagad ang iyong mga alaga. Kaya naman importante na sa pagbabudget, dapat budgetan mo talaga ng full blast at buo ang iyong mga alagang baboy. Ibig sabihin nito guys, dito sa babuyan na to, meron ng sariling inahin at dun sa inahin na to, ito yung magpo-produce ng piglets. Kung bibilhin kasi guys ang 10 piglets, maaaring umabot yan ng 37,000 pesos hanggang 40,000 pesos. So depende kung gaano ka mahal at mura ang presyuhan ng piglet sa inyong lugar. Sa presyuhan ngayon, umaabot ng 3,700 hanggang 4,200 ang normal na presyuhan ng mga piglets. Yung ganung kalakataas na presyo guys, medyo masakit-sakit na yun sa bulsa ng mga magbababoy. Imagine, 10 baboy pa lang ang pinag-uusapan natin. Kaya nga, advice ko, kung magtatayo kayo ng babuyan, dapat meron kayong sariling inahin para tuloy-tuloy ang cycle at hindi kayo masyadong mahirapan. Ba ang naitutulong ng merong inahin at merong piglets na galing sa inahin na kayo na mismo ang nag-alaga? Okay, eto guys, nakakatulong ito kung ang presyuhan guys ng baboy hindi natin mapredict.
Ibig sabihin kung mag-aalaga tayo ng patiner, makakatulong ito at least sa bawat isang baboy na produce natin, hindi na natin bibilhin. Diyan pa lang guys, makakatipid na tayo ng halos kalahati. Kung ang presyuhan guys ng piglets is 4,200, so halos 2,100 na kaagad ang matitipid natin. Dahil yung 2,100 na remaining is yun yung pag-produce natin sa bawat piglet na alaga. Kaya naman importante na meron tayong sariling inahin para at least hindi na natin bibilin yung piglets na palalakihin natin. Okay. Sabihin pala halos 50% ang masisave natin kung may alaga tayong inahin at magpo-produce ng piglets. Kapag binili natin ito ng 4,200, halos 2,100 lang ang cost of production sa bawat piglets. Doon pa lang makakatipid na tayo. Ibig sabihin, in case na mababa ang presyuhan ng live weight kapag nagpalaki tayo ng patiner, meron pa tayong at least parang savings na pwedeng laruin, di ba? Kasi nga, kung mataas na ang presyo ng piglets na kinuha natin o binili natin 4,200 tapos biglang bagsak, panigurado malulugi ka. Pero kung sa sarili mong babuyan galing ang mga piglets, at least yun na yung pinakasubi mo kung sakaling medyo mababa ang presyo ng baboy para hindi ka malugi. Marami bang yumayaman sa negosyo ng pagbababoyan? Ang negosyo ng pagbababoyan isang fashion. Dapat kapag nagnegosyo tayo ng baboyan is iniisip natin na eto mahal natin na industriya. Kung ang isip lang natin is laging pera, ang pagbababoyan kasi parang alkansya. Lalong-lalo na kung backyard hog raiser ka. Pero kung commercial hog raiser ka, dyan mo talaga makikita yung tunay na kitaan sa negosyo ng baboyan. Pero kung backyard hog raiser ka, para ka lang nagsisavings. Maganda-ganda kung matsyempuhan mo ang mataas na presyo ng baboy, dyan ka talaga kikita at dyan ko masasabi na pwede kang yumaman talaga ng mayaman na mayaman. Pero kung backyard hog raiser ka lang, isipin mo na ito ay isang industriya na maaari kang kumita at maaari ka ring malugi. Depende sa magiging takbo ng presyuhan sa merkado. Kaya nga hinay-hinay lang din tayo sa pag-aalaga. Mag-alaga tayo ng baboy kung tiyak natin na ang presyo at cycle sa presyuhan ng baboy ay talagang mataas para hindi tayo malugi sa negosyo ng pagbababoyan. Pero maraming sitwasyon na talaga namang kumikita rin ang mga magbababoy tulad ng presyuhan ng baboy ngayon kung saan talagang napakataas at siguradong ligtas mag-alaga dahil talagang siguradong kikita ka. Sabihin kahit mga OFW, mga teacher, mga may trabaho, mga professional, kahit mga estudyante o normal lang na mamasukan ay talagang kumikita rin naman sa baboyan. Nasa tamang management lang yan, tamang direction at syempre siguraduhin mo na talagang nababudget mo ng maayos yung dapat mong pambudget sa yung negosyo ng baboyan. At siguraduhin mo na paiikutin mo para maging maganda at maging malago ang iyong negosyo ng pagbababoyan. Ang pag-asenso sa negosyo ng baboyan ay nasa sa tamang management, tamang diskarte at syempre tamang pagpipresyo ng iyong mga alagang baboy. Maraming salamat sa pagsama sa ating ngayong araw na ito. Isang namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at masenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat.